itong pagpaparesign ni Bongbong Marcos sa mga kanyang gabinete at kung susunod na ba si BBM na magre-resign. Pakinggan natin. Senyales daw na sensitibo ang Pangulo sa daing ng taong bayan sa ginawa niyang pagpapasumite ng courtesy resignation sa kanyang gabinete. Pero para sa kilalang kritiko ng Pangulo na si Harry Roque, mismong ang Pangulo raw ang problema. Nasa frontline na maraming nagsasabi, no? Hindi dapat ang mga gabinete ni Marcos ang mag-resign. Dapat ang mag-resign ay si Marcos mismo. Si BBM mismo ang mag-resign. Dahil hindi naman problema yung gabinete kung maayos ang presidente. Pero ang talagang problema natin ay ang presidente. Ako po isang ayon doon. Dapat talaga si Marcos ang mag-resign dahil siya ang problema. Pero alam naman natin lahat yan. Hindi magre-resign yan si Marcos. Makapalang mukha niyan. So kahit alam niyang bulilyaso na siya, alam niyang palpak na ang nagagawa niya sa gobyerno, alam niyang wala na siyang maayos na proyekto, lahat na lang ng nakakahiyang galawan ay ginalaw na niya. Hindi pa rin niya magre-resign. Doon lang tayo po. Huwag po tayo maglokohan. Hindi yan magre-resign. Realistic lang po tayo. Okay? Hindi ko sinasabi na ayaw ko siya mag-resign. Gustong-gusto ko siyang mag-resign. Pero sa katotohanan, hindi yan magre-resign. Kaya nga po ang sabi ko, okay na rin na ipagpa-resign niya itong mga gabinete niya. Kasi marami talaga. Bagamat hindi po lahat ng gabinete ni Marcos ay palpak, karamihan po palpak. So okay na rin. At least may babantayan tayo. Sino-sino ba yung ipapalit niya? At ito bang mga pinagtatagal niya parang drama lang? Ito ba ay parang mapagtakpan lang, meron lang mapag-usapan para mapagtakpan yung pandaraya na di umano nagawa ng COMELEC sa eleksyon na talagang ang mga uupong senador ay hindi sila lahat yung ibinoto ng taong bayan dahil merong mass cheating, merong 17 million overvotes. Ito ba ay ginagawa lang para pagtakpan ang kapalpakan nung nakaraang halalan? Di ba? Or baka naman drama lang ito para magmukha siyang mabait. Di ba? Magmukha siyang matigas. Pero sa katunayan, ilalagay naman sa ibang pwesto. Hindi po natin alam. Okay? Pero babantayan natin. So, at least mapalitan. Baka naman sakali, mas maganda yung mas maayos yung mga ipapalit nilang secretary ngayon. Okay? Tuloy po natin. Si Mian Los Baños. Well, hindi sila nagsalita. Nagpapasalamat si Senate President Chis Escudero sa pag-amin ng Pangulo na may problema. Pinakita raw nitong may pakialam at sensitibo siya sa daing ng taong bayan at inako ang responsibilidad na ayusin ito. Payo ng Senate President sa Pangulo, dapat dumistansya siya sa mga taong ginagamit lang siya para sa sarili nilang kapakanan. Ayon naman kay Senate May... Alam mo, tama Dapat dumistansya si Marcos na ginagamit lang siya sa kanyang For discussion purposes, ako'y hindi naman talaga naniniwala completely or totally na hindi kasabwat si Marcos sa kapalpakan ng kanyang gabinete. Posible yung iba kasabwat siya, posible yung iba hindi. Pero kailangan siyang dumistansya sa mga ito. Mag-iingat siya, lahat po maraming bumubulong. Kung ordinaryong Pilipino nga, may bubulong-bulol. May mga sulsul di ba? Kahit naman kayo, may mga sulsul sa paligid ninyo. Usually, yung mga sulsul na yan yung demonyo. Kaya mag-iingat siya. Kaya nga may kasabihan, tell me your friends are, and I will tell you who you are. Diba? Sabihin mo sa akin, sino yung lagi mong kasama?
Malamang-lamang ganyan ka. Kaya mag-iingat ka sa pagdidikit ng mga yan. Buti pinagtatanggal nyo. Alisin mo na, Marcos, yung mga kidnapper dyan. Alisin mo na yung mga abusado dyan. Lalong-lalo na, alisin mo yung may mga problema sa pera. Yung may mga problema dyan sa pogo. May mga problema dyan sa sugal. Higit sa lahat, yung may mga problema dyan sa droga. Pagtatanggalin mo yan. Kasi salot sa bansa yan eh. Maglalayo ka dyan, Marcos. Nako. Kanan. Ayon naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, Nakso, may extra ka pa, Coco Pimentel, ha? Kaya nagmamadali ito eh. Oh, mawawala na siya sa Senado. Naalala nyo, ito si Pimentel ang nagmamadali para ma-impeach si BP Sara kasi hindi na siya makakaepal eh. Oh. Wala na siya, talo pa. Ayun ang huli kong balita rito, natalo pa ngayong election, pambira. Oh. mas mainam na kumuha ang Pangulo ng mga gabineteng may idealism at yung mga walang planong tumakbo sa 2028 election. No, dapat ganon. I agree naman doon sa part na yon. Yung kukunin mong gabinete, yung walang pangarap tumakbo sa 2028. Alam mo kasi baka mamaya mangungurakot lang yan. Dahil kailangan niya ng pera for election o baka mamaya puro papogi lang yan, puro press release lang yan. 'Di ba? Puro panglabas ang inaayos niyan. Bakit? Kasi tatakbo sa 2028. Yung talaga maninilbihan at eksperto kung saan mo siya ilalagay. Halimbawa, maglalagay ka ng Secretary of Justice. Yung tao mismo wala sa hustisya. Anong expertise niyan? 'Di ba? Halimbawa lang po 'yun. Maglalagay ka ng Secretary of Agriculture. Wala namang alam. Kurakot pa, smuggler pa. Ano mangyayari? 'Di ba? Wala po tayong pinapatamaan. 'Yun lang pong ay halimbawa na dapat kung anong klaseng sekretary ang iyong kukuhanin. Para sigurado raw na mas matututukan nila ang trabaho. Si Senator Win Gatchalian umaasang magsisilbing paalala ang rigudon sa gabinete para pagbutihin nila ang kanilang trabaho. Iginiit din ni Senator G.V. Ejercito na hindi dapat magpakakampante o magkuya-kuyakoy ang mga opisyal ng Pangulo. Para sa Makati Business Club, kontento raw sila sa performance ng kasalukuyang hanay ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay, nako yung Makati Business Club, sumipsip pa sa mga gabinete. Okay naman daw sila para sa kanila, ha? So, kayo, Makati Business Club, tinatawag nyo bang sinungaling? Sinungaling yung presidente natin? Kasi sinasabi nyo, okay naman yung mga gabinete, yung mga sekretary, okay naman. Kaya nga niya tatanggalin dahil palpak hindi nasayahan ng tao sa performance nila. O kaya tinatanggal, tapos sasabihin nyo, ayos naman. So, ibig nyong sabihin, sinungaling si Marcos? Ay, hindi maganda yan. Ito yung mga Makati Business Club. Partikular na ang economic team. These guys are well qualified for the position, so we would Ayos kaunti na. be very surprised if Marcos accepted their resignations and let them go. So, ibig sabihin niya, huwag tanggapin yung resignation. Ano yun? Pinagre-resign mo, tapos magpa-file ng resignation tapos hindi mo tatanggapin. Anong kalokohan yun? Anong panloloko sa taong bayan yun? Di ba? Pinagre-resign ko kayo. Nung nag-resign, di mo tinanggap. Anong kagago? Niloloko naman nyo Pilipino pagka ganyan Naniniwala ang isang dating cabinet member na tama at napapanahon ang pagbalasa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang gabinete. Pero hindi raw dapat lahat ay alisin sa pwesto. In fairness naman to the cabinet, marami namang ring magagaling dyan Sa tingin ko, si Vince Dizon, tulad ni Vince Dizon, very active siya. He communicates what he's doing to the... Alam nyo, may punto naman to, tao na to, no? Hindi naman lahat ng gabinete ni Marcos siguro palpak. Pero almost all. meron din naman diyang matino, no? Kaya lang mas marami yung hindi. So, sabi niya siguro tanggalin, which I agree, no? Kasi
ipag-resign niya. Kaysa naman magtitira siya diyan ng 2, 3, mapupulitika lang yan eh. Anong sasabihin ng sekretaryong palpak na nagmamalaki? Halimbawa lang ha. Oh, Secretary of Justice, si Boying. Halimbawa lang ha. Ba't nagtira dyan? Kami, pinag-resign mo, tapos yan, tinira mo. So ano ibig mo sabihin sa amin? Mas magaling siya? Palpak kami? Mas pinapaboran mo yan? Oo, di ba? Pupolitikahin na yan. So okay na yung mag-resign. Lahat. Importante, nagawa nyo na, nabigyan na kayo ng chance. At kung kayo naman ay talagang nag-perform ng maayos, may mga iba pa namang susunod na pagkakataon na kayo'y makakapagsilbi sa taong bayan. Yan naman kasing position, yung executive position na yan, dapat yan ay pagsisilbi sa taong bayan at hindi yung sarili ninyong agenda. So marami pa kayong pagkakataon para makatulong. Unless, hindi yun ang inyong habol. Kung kurakot ka, siyempre, gusto mo laging nakaposisyon. The more kurakot, the more position, the longer, the more kurakot. O, di ba? Oo. Pero kung ang habol mo pagtulong, nakatulong ka na ng 3 taon. At kung gusto mo pang tumulong, may parami pang pagkakataon para ikaw ay makatulong muli. Public, very, very many qualified people. Si Secretary Recto, si Secretary Henry Aguda ng DICT. Tingin naman ni Attorney Harry Roque, hindi ang mga gabinete ang problema. Marcos Jr., tama ka. Talagang sobrang politika, nabuwisit ang taong bayan, pero nabuwisit ang taong bayan sa iyo. Walang mangyayari miski pa-resignin mo silang lahat dahil ikaw ang problema. Tama naman. Tama ako, again, yun yung sinasabi ko. Tama naman si Attorney Roque. Ang problema talaga si Marcos, pero hindi niya gagawin mag-resign. Kaya lang, pag si Marcos ay hindi talaga nag-ayos, kahit lagyan mo yan ng mga gabineting magagaling, pag palpak ang ulo, palpak talaga yan. Pero malay mo, maglagay siya dyan ng kabinete na itituwid siya. Marcos! Magpa-drug test ka na. Baka malay mo, merong mga matitinong secretary dyan na hindi uto-uto, na may lakas ng loob magsalita sa katunayan, sa katotohanan, at sa katapangan. Di ba? Malay natin, di ba? May ganun. So at least, we have a chance na kung palitan man yan, baka naman yung susunod, mag-ayos. Dahil ang dami talagang palpak na gabinete ngayon. Problema. Ayon naman sa political analyst na si Edmond Tayaw, may mas malalim pang dahilan sa balasang ito. Alam mo, medyo matalinhaga yung move na yan. Ano? I mean, whether it's knee-jerk or what have you, being a president and you're talking of the whole government for that matter, no? Nagbabalita Yun ang tanong doon. Ano ang totoong motibo ni Marcos bakit pinagre-resign niya itong mga secretaries na to? Yan, ilagay niyo po sa comment section na sa tingin ninyo, overhaul to kumbaga sa kotse. Buong gabinete pinag-resign. Anong drama to? Diba? Kung sincere siya, okay. Pero kung paik-ik lang to, kung drama lang to, ano sa tingin ninyo ang talagang dahilan ni Marcos bakit niya pinag-resign? Yan, lagay niyo po sa comment section.